Ayun nga, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. Bago po natin simulan, ang gusto ko lamang sabihin ay, ang mga tao pala, no? Halimbawa, nagtatrabaho ka sa radio o sikat ka na, no? Gustong-gusto ko ng mga Pilipino dahil nga sa pinagagagawa mo, no? Tapos gusto nila tuloy suportahan ka sa gusto mong pagtakbo sa mas mataas na posisyon. Papasok ka ngayon sa gobyerno. Ngayon sa gobyerno, madidismaya na sila sa'yo. Kasi nga, nakilala ka na nila, no? May mga ganun tao, no, na tipong ang galing-galing nung wala pa sila sa gobyerno. Nung pumasok na sa gobyerno, wala na. Wasak na po ang tiwala ng mga taong bayan. Pansin nyo yung mga ganun, ano? Magbigay nga kayo ng mga example ng mga taong ganun na ang tapang-tapang. Pero pagdating na sa loob ng gobyerno, hindi na kaya yung mga malalaking tao. Mga kaya na lang nila yung mga barangay-barangay, mga pulis-pulis na mga malilit lang ang mga ranggo. No? Tuwan-tuwa tayo kasi kayang-kaya nila pero meron pa palang mga mas malalaki, mga buaya, mga talagang masasabi nating halimaw sa pangungurakot tapos hindi pala nila kaya, no? Sasabay na lang sila sa agos. Ngayon tahimik yung mga magagaling dati. Dati ang ingay-ingay nila sa Senado Pero ngayon, bilyon-bilyon, trilyon ang usapan. Tahimik sila, no? Tapos, akala natin matatalino yung mga nakaupo, pero alam nilang mali, pero pabubo pa yung paniniwala nila. Wala no? Ganun siguro talaga kapag pera ang usapan. Doon mo makikilala ang tao pagdating sa pera. No? Kung ikaw ay magiging matuwid pa rin ba? Magiging diretso pa rin ba ang paniniwala mo o babaliin ka ng pananaw ng pera? Manood po tayo mga kapatid. Dito po sa ating channel, naniniwala po ang mga subscriber natin, yung mga nagla-like dyan, na ang Duterte ay mabubuti. Kasi napaganda nila yung Davao at may mga ebidensya, mga resibo na maganda at maunlad ang kanilang lungsod. Siyempre, ang ating Tatay Digong din, maayos naman din niyang hinawakan ng Pilipinas noon. Pero ngayon, sila pa yung inaatake. Bakit sila inaatake? Kasi nga, bukod sa malakas sila sa susunod na eleksyon, takot sila na mabunyag ang kanilang mga kalokohan kaya binabanatan nila ang mga Duterte. Yun naman po talaga ang pinakatotoo. Wala nang iba pa. Pansinin nyo, mula noon naupo ang presidente hanggang ngayon, wala silang ibang inatupag kundi siraan ang Duterte. Opinion ko lamang ito, pero wala tayo. May nakikita ba kayong mga main project? Kahit ilang beses akong magsalita dito, hindi ako magsasawang sabihin na mabubuti ang mga Duterte. Nasaksihan ko po Lalo na ngayon, ang ating VP Sara may kinakaharap na ganito. Pag ito na pagtagumpayan niya, na-survive siya dito, yari yung mga magnanakaw, kaya do or die na lang sila Bahala na, tuloy na natin to. Kasi pag naging presidente yan, yari tayong lahat. Imagine ninyo, no, ganong kalakas ang Duterte. Kailangan nilang magsama-sama lahat ng mga magnanakaw tsaka mga sumusuporta sa mga magnanakaw para lang pabagsakin ang Duterte. Ganon sila. Tayo, suporta tayo sa tama. Hayaan natin maging gunggong ang pag-iisip ng mga naniniwala pa rin sa kabila. Basta tayo, Duterte pa rin. Okay mga kapatid, panoorin na po natin ito. Galing sa Pinas News Insider, Good News, Senado nag-withdraw na. Patanong tayo dyan. Title, Video ni Ontiveros sa Buatan Recto, Vilma Soto, Lacson, lalantad na. Ay, tignan natin. Ito po ang ating panonoorin ngayong araw. Kung trip nyo na may kasamang reaction video, what opinion, simulan na po natin ito. Yung tipo para may kasama ka, habang sisimulan ko na ang video, mag-like ka na dyan. Ang lapit-lapit lang ng like. Ayan. Cellphone mo, no? Ilalike mo lang, ilalike mo lang ng ganun. Masaya na ako. Okay, simulan na po natin ito. Usapan ngayon, ito ang balita ngayon. Hoy. Trending at pinag-uusap. Wow, may echo si ngayon Pinas News Insider Usapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sadyang tunay talaga na hindi mananaigang kasamaan
at kasinungalingan laban sa kabutihan Yes. at katotohanan na kahit kaliwat kanan pa ang pangbabatikos na halos taplakan na ng lupa ang Vice President na si Sara Duterte, ay nananatili pa rin itong matatag, matapang at naninindigan para sa tama at katotohanan Yes. at tunay na nagmamahal sa bansang Pilipinas at sa maraming Pilipino. Vice President Sara Duterte may nakakagulat na ibinunyag sa publiko na siyang tila sumampal ng katotohanan at kahihiyan sa Palasyo, Kamara at Senado ni Tito Soto at Lacson, lalong-lalo Yan, yung dalawa na yan, ano? Sabi nga ni Sir Badong, napanood ko lang, binanggit na O kaya papunta na doon kay Romualdez. Yung investigasyon, may dalawang babae na nakamask ba yun, yung hindi nagpapakilala. Nandoon na Tapos nilihis pa rin. Kitang-kita po natin na pinagtatakpan po nila yung pinakaulo. Mapabagsak man nila ang Duterte, siyempre malamang hindi nila kaya ang Duterte. Sabi nga ni BP Sara, hindi siya luluhod o magbabaw dito sa mga buayang ito. At yung mga buaya naman sa kabila, para sa akin mga syunga-syunga no? Gagawa lang ng kasyungaan, syunga-syunga pa yung magiging resulta. Sabihin na lang natin pero mahirapan sila. O baka hindi nila kaya talaga, di ba? Sabihin na natin, oo, na-impeach nyo na dahil sa inyong kapangyarihan. Kapangyarihan na hindi po doon po sa ginawa ni BP Sara dahil matuwid si BP Sara. Isipin nyo na lang, sige, napa-impeach nyo na, hindi na pwedeng bumoto. May itataas siya Kumbaga, sige, ito i-recommend ko. Edi yari din kayo. Halimbawa si Marcoleta, si Bongo, etc. Kung sino pa man at hindi lang naman iisa ang Duterte. Wala rin kayo. Sinayang nyo yung paggugol nyo ng panahon ng halos 6 na taon, buong termino, puro BP Sara lang. Masaya sana ang usapin. Halimbawa, nakikinig ka, may mga balita. Ang usapan, kahirapan, paano pababangunin. O yung mga ganitong lugar, o mga walang tubig o nahihirapan sila o sa lugar nila hindi simento, kailangan ayusin natin, paunlarin natin. Diba ganun sana ang usapan? Kaso wala tayong ibang nakikita Ito rin mga bias media, wala silang ibang usapin kundi impeachment. Mapasama si BP Sara. Pwera dun sa mga mababait talaga at matutuwid din ng mga nagbabalita. Hanga po ako sa inyo. Pero dun sa mga ewan ko naman tawag sa kanila. Wala negosyo Pero sana Diyos nang bahala sa inyo. Dire-diretso tayo mga kapatid sa gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Di umano'y tinatagong baho o plano ni Hontiveros para sa 2028 election. Matapang na inilabas na ng Vice President Sara Duterte ang video sa publiko. Ano kaya ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, ugmayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo. Ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan, dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation, hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano
sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan, pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Ito nga yung sinasabi ko mga kapatid, pag napabagsak nyo ba si VP Sara, magbabago ba? Mawawala ba yung mga magnanakaw? Mawawala ba sila? Nandiyan sila. Masayang-masaya sila. Baka magnakaw pa sila ng sobra-sobra, di ba? Pag napabagsak nila si VP Sara, uunlad ba ang Pilipinas? Hindi. Mapupuno tayo ng kurakot sa ginawa nilang impeachment kay PBBM at kay VP Sara. Anong nangyayari sa mga gustong mag-invest dito sa Pilipinas? Ayaw na nila. Kasi nakikita nila, impeach dalawang malaking makapangyarihan, yung isa weak leader. Yung dalawang makapangyarihan, president, vice president, ini-impeach, ayoko na dyan mag-invest. Di lalong ayaw nila, di ba? Kasi itong mga nakaupo na walang ginawa kundi manggulo sa Pilipinas o lasunin ang isipan ng mga Pilipino, nadadaw yung mga ibang bansa ayaw na mag-invest dito sigurado. Sinasabi nila umuunlad ng ating bansa, pero minsan sinasabi nila hindi umuunlad. Uunlad na. Ibig sabihin hindi pa pala umuunlad, pero sinasabi nila umunlad na. Tai-tai, di ba? Butik niyan. O pag napabagsak si VP Sara, marami bang trabaho? Bababa ba ang bigas? Magpasa hanggang ngayon nga. Huwag kayong anga-anga doon po sa mga naniniwala pa rin sa kabila. Minsan buksan nyo ang damdamin nyo, yun lang ang magpapagising sa katotohanan. Minsan kasi sinasarado nyo utak nyo nakikita nyo ng mali. Banat pa rin kayo ng banat sa basta Duterte, mga magnanakaw. 125 million ang mga ninakaw dyan Mga bilyon ang ninakaw. Hindi mo nakikita bilyon ang usapan doon sa kabila. Pag nanakaw, bilyon. Tapos sa kayo nakatutok doon sa milyon na pinaliwanag naman na ng COA. Yung Mary Grace Piatos na yan, ang dali-dali lang intindihin. Putik na, hindi nyo maintindihan. Pag ang confidential pa, tapos confidential din na gustong mong i-raid yung mga matataas na tao. Putik na, lagi na ako napapaliwanag ng ganito. Paliwanag na ako ng paliwanag, paulit-ulit, pero ipapaliwanag ko ulit, di ba? Kailangan lagi tayo magdala ng suklay. Ipapaliwanag pa rin natin, hindi tayo magsasawa. VP Sara sa susunod, huwag mo na kasing i-endorse o yung mga bilyar-bilyar, yung mga kung sino-sino. Mag-focus ho kayo. Ma'am, VP Sara, love namin kayo. Mag-focus kayo doon sa mga Duterte, yung mga subok na kaalyado na ninyo. Huwag sa mga bilyar-bilyar. Para sa akin, huwag yun. Totoo naman yung tubig-tubig issue nila Tumira kami sa Bulacan.
Kanila pala yun. Mahal-mahal ng tubig. O, ito nga. Ngayon, supply. Balik doon tayo sa basic. Pag napabagsak ba si BP Sara, uunlad ang Pilipinas? Hindi. Kasi nandoon pa rin yung mga kurakot. Hindi sila mawawala. Kaya ikaw na sumusuporta sa kabila, buksan mo lang ang puso at isipan mo, malalaman mo nang may pagkakamali dyan sa kinakampiyan mo. Puwera na lang kung nakikinabang ka, pera yan eh. Pero kami, hindi kami mabibili ng kahit anong ganong halaga. Para sa amin, sapat na sa... Mas maganda nga yung ganito eh. Yung tipong wala kang ibang iniisip. Kahit ang ulam mo, mumurahin lang. At least panatag yung kalooban mo, yung sinusuportahan mo, totoo. Kayo dyan, lunukin nyo lahat ng mga yak, mga sumisip-sip sa mga daliri, ng mga madudumi. Maiya naman kayo, ang lalaki nyo na. Binibenta nyo na yung kaluluwa nyo kay Satanas. Iyak! Mga kapatid, ilalagay ko sa description to, no? Panoorin nyo na lang din ng buong buo. Kasi marami naman na to, kumalat naman na to, no? Suportahan po natin ng Duterte. Mapabagsak man nila, mapaalis man nila, Duterte pa rin tayo. Ang iaangat ng Duterte, iangat din po natin. BP Sara, wag na yung bilyar. Depende na lang kung patunayan mo sa amin na yung bilyar na yan, okay. Nagulo lang eh. Imbis na sana si Marcoleta, kayang-kaya na po nilang ano. Sabagay, kayo po ang mas nakakaalam, pero ma'am, ang ganda-ganda nyo pa rin. Ang ganda pa rin ni madam nyo. Palike po ng ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. And break it down. Oh my God, we're back again.